Sa mga magulang, doble ingat sa pagbabantay sa inyong mga anak kahit nasa loob pa ng bahay. Sa Caloocan kasi, may batang nasa bahay naman pero tinangka pa umanong dukutin. Ang nahuli kam na tagpo sa pagtutok ni Maki Pulido. Mula sa kwarto, napasilip sa CCTV si Liza, di niya tunay na pangalan, nang may marinig na katok sa pintuan ng bahay. Ang kanyang nakita, isang lalaki sa bintana na may sinisenya sa dalawang batang nasa sala. Dumukot ang lalaki ng barya sa bulsa at inabot ito sa isa sa mga bata. Nung medyo umatras siya, gumaganon siya eh. Parang may tinatawag siya mula sa loob. Nung na-convince niya, lumabas po yung isang bata. Binigyan niya po ng pera, pagbigay, sinisenya sa niya na umakyat sa taas. Napatakbo palabas ng bahay si Liza nang makitang lumabas ang kanyang pamangkin. Pumesto na po ako dito sa lugar na to na para maharang siya. Tapos ang sabi ko, bakit mo binigyan ng pera yung bata? Kasi smarte siyang parang pipi. Gumanon lang po siya. Kunyari hindi makapagsalita. Opo, kunyari siya hindi siya makapagsalita. Nang ipasok ni Liza ng bahay ang bata, nakatsyempo ang lalaki at agad na umalis. Labis ang pag-aalala ng nanay ng bata dahil suspetsa nila balak dukutin ng lalaki ang 5 taong gulang niyang anak. Natakot na rin para sa anak ko kasi lagi naman po sila naglalaro dito kahit walang bantay. Tsaka panatag po ako kasi tapat lang ng bahay, malayo po sa kalsada. Nireport na ng pamilya ang insidente sa presinto ng pulis na nakakasakop sa Barangay 180 Caloocan. Hiling ng nanay maimbestigahan at mahanap ng mga pulis ang naturang lalaki. Hindi naman nagpa-interview sa harap ng kamera ang PNP Substation Commander pero sabi niya iimbestigahan daw nila ito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. May mga ilalatag na hakbang ang Education Department para hindi madaya ang Senior High School Voucher Program kung saan merong manong ghost beneficiaries. Sa gitna yan ang gumugulong ng investigasyon sa 12 private school. Kung nasaan ang mga paaralang yan sa pagtutok ni Ian Cruz. Sinisiyasat na ng Department of Education ang naobserbahan itong pattern ng pandaraya ng isang dosenang private school sa Senior High School Voucher Program. Dahil sa limitadong senior high school sa bansa, nag-aalok ang DepEd ng voucher sa ilang piling estudyante para sa private school sila mag-aral. Ang kanilang tuition, binabayaran ng DepEd base sa pangalan at learner's reference number ng mga binigyan ng voucher. Pero may mga paaralan umanong nakakagamit ng mga pangalan at reference number para makakubra sa DepEd kahit hindi sa kanila nag-aaral ang mga estudyante. Kaya inaalam ng DepEd kung may kasabwat sa kagawaran ang mga pribadong paaralan. Yun talaga pinag-aaralan namin dahil yung ibang impormasyon, iilang tao lang ang may hawak noon. So, yun talaga titingnan namin kung may kasabwat dito. 3 ang paaralang iniimbestigahan sa Bulacan at 2 sa Pangasinan. Tig-isa naman sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Rizal, Northern Samar, Davao del Sur at Maguindanao. Base yan sa pagsiyasat ng Government Assistance and Subsidy Service at Private Education Assistance Committee ng DepEd ayon sa aking source. Una nang sinabi ng DepEd sa GMA Integrated News na sa nagdaang school year, nasa 245 million pesos ang hindi binayarang voucher ng DepEd noong nakarang school year dahil sa kaduda-dudang record ng halos 13,000 benepisyaryo. 25 million pesos naman para sa school year na ito para sa mahigit 1,000 student beneficiary. Yung isa nagkakamali sa isang tao, isang dalawang tao, yun siguro pwedeng sabihin clerical error yon, pero yung mga talagang may pattern na nagte-take advantage siya, naghahanap ng butas para kumita, yun talaga siguro sasampulan ho natin yun. Hindi lang yung eskwelahan dahil pati yung mga opisyalis ng eskwelahan. Plano ng DepEd na magdagdag ng safety nets para hindi madaya ang voucher program. In this day and age, may mga communications technology magamit natin para mag-validate. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Pagmamahal na sobra at nakakasakal. Diyan iikot ang bagong GMA Afternoon Prime Series na Mommy Dearest. Simula sa Lunes, February 24. Kaabang-abang nga raw ang serye na naglabas sa comfort zone ng mga bida. Makichika kay Aubrey Carampel. Nak, napakaswerte mo na nandito ako. Sabi nga nila, walang inang di kayang gawin ang lahat para sa anak. Pero paano kung ang pagmamahal
nakasasakal. Diba sinabi ko sa'yo na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay? Ganyan ang challenging role ni Camille Prats sa upcoming Kapuso Afternoon Prime series na Mommy Dearest. Siya si Olive, isang mommy na may pagkamalupit at palaging galit. First time ito para kay Camille sa loob ng mahigit 3 dekada niyang pagiging artista. Maraming unlearning, marami ding mga bagong bagay na kailangan kong matutunang gawin. There were times wherein kapag nagagalit ako, yung panga ko tumitigas. So I had to be reminded not to use my jaw but more of my eyes. So ganun siya ka-challenging. Yun yung beauty nung role is that you get to embrace everything about the role even if hindi naman siya yung pagkatao mo. Madalas na makakatarayan ni Camille si Katrina Halili na hinihingan niya ng tips, lalo pag may mga eksena silang magkakasakitan. Mas sanay raw kasi dito si Katrina na marami na rin ginampan ng kontrabida roles, kaya naninibago raw silang dalawa dahil tila nagkabaliktad daw sila ng mga karakter. Kasi ako yung laging umaatake sa kanya. So tatayin ko siya, Mars, paano ko to gagawin? Paano ko to gagawin sa'yo na hindi kita masasaktan? So sasabihin na sa akin, ganito Mars, ako, sanay naman akong sumasalo ng mga sampal at kung ano man. Kasi diba, kinalakihan ko naman si Princess Sarah. Hindi ko ma-imagine na away-away niya ako. So, hindi ko ma-imagine na arte-arte siya. Believable naman si Kamsi naman. Si Katrina gaganap naman as Emma na magiging tagapangalaga ng anak ni Olive na si Mookie, played by Shane Sava. Bilang paghahanda sa role, nanood pa raw si Shane ng documentaries nang may kaparehas na sitwasyon ng kanyang character. It's very challenging kasi it's very different po sa iba kong roles. Lalo na po yung physical disabilities ni Mookie. It's hard kasi syempre in real life, you know how to walk, you can walk. Pero dito po kasi hindi siya nakakalakad. Gagampanan naman ni Dion Ignacio ang role ni Danilo na asawa ng karakter ni Katrina. Dahil daddy rin siya in real life, naapektuhan daw siya ng eksena. Inisip ko talaga yung anak ko. So, cut na. Umiiyak pa rin ako sa gilid, ayaw mawala. Siguro ganun pag personal mo iniisip. Dapat siguro sa akin minsan yung kung ano yung mararamdaman lang ng karakter. Present din sa media conference na GMA Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet Gira Sonable at VP for Drama Cheryl Ching C. Ang Mommy Dearest ay mapapanood na simula sa Lunes 4 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Maghahain ng formal diplomatic protest ang Pilipinas kasunod ng tinawag ng Philippine Coast Guard na kakaibang antas ng kapusukan na pagdikit ng helicopter ng China sa eroplano ng BIFAR. Ang Embahada ng Amerika sa Pilipinas kinondena rin ang insidente at nanawagan sa China. Nakatutok si Chino Gaston. Kita kung gaano halos dumikit na ang helicopter ng People's Liberation Army Navy ng China sa aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, 3 meters na lang ang layo ng helicopter mula sa pakpak ng eroplano ng BIFAR. Kakaibang antas ng kapusukan ang ipinakita ng China kahapon ayon sa PCG. I agree with you when you said that helicopter dangerous action was considered to be, at some point, higher level of escalatory action compared for the past harassment that they did. Sabi ng National Maritime Council, maghaharap ang gobyerno ng formal na diplomatic protest sa tinawag nitong seryosong insidente. Sa isang social media post, kinundena ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang mapanganib na galaw ng Chinese helicopter na naglagay sa panganib ng mga pasahero at piloto ng eroplano ng BIFAR. Nananawagan din siya sa China na itigil na ang coercive action at ayusin ang dispute nito sa Pilipinas sa mapayapang paraan na naaayon sa international law. 16 na beses ni radio challenge ng BIFAR ang helicopter ng China, 19 na beses namang nag-radio challenge din ang Chinese helicopter. Ayon sa Southern Theater Command ng China, itinaboy nila ang eroplano ng BIFAR
dahil illegal na pumasok daw ito sa Chinese airspace na walang paalam at nilabag ang soberenya ng China at ang international law. Nang mangyaring insidente, nagsasagawa noon ng Maritime Domain Surveillance at Reconnaissance Flight ang BFAR sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi ng BFAR, mapanganib man ang ginawa ng China, hindi raw ito magpapatinag at itutuloy ang mga surveillance flights sa anumang parte ng West Philippine Sea para bantayan ang yamang dagat at mga Pilipino mangingisda. Di naman tayo matitinag habang patuloy nilang ipinapakita ang ganitong irresponsableng gawain ay patuloy nilang ipinapakita sa buong mundo kung gaano sila ka-irresponsable bilang isang bansa. Nanawagan ng Armed Forces of the Philippines at Chinese Navy na irespeto ang soberenya ng Pilipinas at sumunod sa international law para maitaguyod ang rules-based order at pangrehiyong kapayapaan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Pagkolekta ng basura imbis na lamok ang mungkahi ng Health Department na ipangkontra sa dengue. Ang pagbibigay pabuya kasi ng isang barangay sa makakapagsuko ng mga lamok, baka makainganyo pa umano na paramihin yan para mas kumita. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kabila ng mga pagkwestiyon ng ilan, itinuloy ang paglulunsad kanina ng May Piso sa Mosquito Project ng Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City. Kada 5 lamok o kitikiti, dead or alive, tutumbasan ng piso. Ang mga buhay na lamok ipinapasok sa tinatawag na Mosquito Death Chamber para patayin ng ultraviolet light. At ang buhay na kitikiti, meron kami strainer, tapos lalagyan lang namin ng puting tissue para mabilang namin kung ilan pong kitikiti ang dala ng ating pong mga residente. Kabilang sa mga nagpaalala ang Department of Health. Yung sanang good intentions natin, isang guni rin natin sa ating mga health officials. Baka mamaya mag-farming yung mga tao dahil paramihan ng kitikiti, paramihan ng pera. So ayaw natin yun. Mungkahi ng kagawaran, imbis na lamok ang ipakolekta. Baka mas maganda, bring me basura. Kasi palinisan ng paligid na may premyo, talagang babawas yung mga tubig na naiipon, babawas ang dengue. Sabi ni Cap, meron na rin naman silang ganyan. Ang mga tao ay kumukuha ng mga plastic sachet wrapper sa mga kanal, dinadala nila dito, papalitan ko ng bigas at ng anumang pagkain. Regular din umano ang fogging sa kanilang lugar. Ang kampanya naman ng Philippine Red Cross, Beat Dengue Campaign. Kasama dyan ang break breeding sites o pagsira sa pamumugaran ng lamok. Educate the community o turuan ang mga komunidad kontra dengue. Assist dengue patients and hospitals sa pamamagitan ng pagbibigay ng ambulansya, dugo, welfare desks at medical tents. At trace dengue hotspot areas. Sa ngayon, pangatlo ang Metro Manila sa may pinakamaraming dengue. Pinakamarami ang halos 6,000 kaso sa Calabarzon. Tumaas naman ng 114% ang demand sa dugo na gamit sa paggamot sa dengue ngayong Enero hanggang Pebrero kumpara sa kaparehang panahon noong nakaraang taon ayon sa Philippine Red Cross. May dugo ang Red Cross sa 4 na sulok ng Pilipinas. Tumawag sila sa 1158 kung kailangan nila ng dugo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakalipas na araw, unti-unting nagbabalik ang bugso ng hanging amihan. Umaabot na yan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Pero kahit lumalakas na ulit ang amihan, maaaring sa umaga lamang bahagyang lumamig ang panahon. Patuloy rin ang pag-iral ng shear line at easterlies na nakaka-apekto sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng abutin pa ng 3 araw ang epekto ng shear line pero unti-unti namang hihina. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lamang maulan na sa Cagayan, Isabela, Quezon, Bicol Region at Mimaropa. Matitinding ulan na yan na posibleng magdulot ng baka o landslide. Magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa hapon pero mas malawakan sa halos buong Visayas at Mindanao, pati sa Central at Southern Luzon. Sa inilabas namang heavy rainfall outlook ng Pag-asa, heavy to intense o matitinding ulan ang dapat paghandaan ng mga taga-Isabela. Posible rin na malalakas na ulan sa Cagayan, Quirino, Aurora, ilang bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. Dito sa Metro Manila, huwag kalimutan ang payong o kapote dahil may tsansa ng thunderstorm sa hapon at gabi.
Babala naman sa mga mangingisda o may maliliit na sasakyang pandagat, nakataas ang gale warning sa silangan ng Northern Luzon kung saan delikado pong maglayag dahil sa malalaking alon.